Bumili ako ng 7 piraso na galunggong. Piprituhin ko muna siya bago ko to sabawan. Ganito nga ang gawin nyo para hindi malangsang isda pagka sinabawan natin. Kaya samahan niyo ko sa aking pagluluto. Ang mahal ng galunggong ngayon, hindi pa rin nagbabago. Presyong ginto pa rin. Pasensya na nga kayo at iba ang boses ko ngayon dahil namamaos nga ako dahil sa aking ubo. Dahil medyo malamig ang panahon natin ngayon ay uso ang ubo, sipon at saka trangkaso. Ngayon nga lang din ako ulit nakapag-upload ng aking video dahil ilang araw na hindi ako nakagawa ng video. So ito na nga, tinanggalan ko na ng hasang at saka bituka itong isda at hinugasan ko ito ng paulit-ulit. Gusto ko ngang sabawan itong galunggong kaya para hindi malangsa, prituhin muna natin. Natutunan ko naman ang ganitong pagluluto sa kapwa ko Ilocano din. Alam nyo ba na halos magkapresyo na ang galunggong sa kakarne? Ang 1,000 ngayon ay halos katumbas na ng 100 na lang. Kung dati ang 100 ko ay nakakabili na ako ng ulam sa kabigas. Pero ngayon ang 100 mo ay 1 kilong bigas na lang, kulang pa. Naalala ko pa nga na nakakabili pa ako noon ng 13 per kilo ang bigas. At ang galunggong noon ay 35 ang kalahati. O diba, yung 100 mo may sukli ka pa. Ito ang binili ko na 7 pirasong galunggong ay nagkakahalaga na nga ito ng 195 pesos. O diba, napakamahal. Nagulat pa nga ako kanina nung sinabi yung presyo. Gusto ko sanang ibalik kaya lang nakakahiya na dahil naka-plastic na. Bumili pa nga ako ng mga ricado niya. Umabot din siya ng 200 plus. Ganito nga yung gusto kong luto, yung parang patalbog lang. Pati nga sa kamatis ay nagulat nga din ako sa presyo niya dahil sa 3 piraso ay nagkakahalaga na siya ng 36. Ano yun, 12 isa? Kung hindi ko lang kailangan ay hindi talaga ako bibili. Pero isa rin kasi ito sa mga paborito kong gulay. Lalo na kung isawsaw ito sa bagong na may sili. Siguradong marami na namang mauubos na kanin kapag ganito ang ulam ko. So ito na nga sa kakadaldal ko sa inyo, malapit na pala akong matapos sa aking pagluluto. Kung gusto nyo nga rin magluto ng ganitong ulam ay sundan nyo na lang yung aking pagluluto. Naglagay ako ng daw ng sibuyas sa ibabaw dahil gustong gusto ko nga rin yan kainin. Dahil tapos na nga tayong magluto ay dito naman tayo sa tikiman time. Konti nga lang yung nilagay kong saba para mas masarap at mas malasa. Pagkatikim ko nga ay sakto naman sa timpla at di na kailangan magdagdag. Pagkatapos kong magluto ay pumunta naman ako dito at binisita ko ang aking mga halaman. Habang hinihintay ko ang aking asawa at sabay na kami kakain dahil bumiyahe pa nga siya ay pinuntahan ko muna itong aking mga halaman at tinanggalan ng mga tuyong dahon. Inalis ko yung mga nakausling mga ugat at yung mga tuyo na. Para naman kahit papaano ay makaalwan at gumanda yung mga dahon. Ang hilig ko nga sa mga halaman pero yung mga halaman ay parang walang hilig sa akin dahil ang papaya. Yun lang for today's video. Thank you for watching.